Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa pagakbang sa iyong landas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." At idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tuwing ginaganap natin ang pabihis sa mahal na Senyor, isa sa pinakaaabangan na tagpo ay kapag bumababa na ang tabing para makita natin ang bagong bihis ng Nazareno. May hiwaga at kaakit-akit na tagpo kapag bumubukas na ang tabing. Ang paglalarawan na ito ang nais din ipakita sa atin sa ating mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, sinabi na sa pag-aalay ni Jesus Nazareno, ang ating kataas-taasang pari, ang tanging tagapamagitan, nawasak na ang lambong na naghihiwalay sa Diyos sa tao. Kaya't naalala ninyo noong unang Biyernes Santo, habang nag-aagaw buhay hanggang sa namatay si Jesus sa krus, yung kortina daw sa templo ay napunit, nasira, natanggal. Noon po kasi sa templo, may tabing na naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Tanging pari lamang ang nakakapasok noon sa templo. Pero nang nag-alay si Jesus Nazareno, nasira ang lambong. Alawang bagay, maaari nang lumapit, makalapit ang tao sa Diyos. Yun ang bunga ng pag-aalay ni Jesus Nazareno. Maaari na tayong lumapit sa Kanya at Siya
ang magdadala ng lahat ng alay natin sa Ama. Sinira niya ang lambong. May ugnayan tayo. Kaya nga, hindi tayo napapagod bumalik sa Kanya, tumawag sa Kanya, sapagkat alam natin wala nang hadlang para umabot tayo sa Kanya. Hindi siya mahirap abutin. Kung yung mga ibang tao, yung mga politiko, mahirap abutin. Pero ngayon, huwag kayong mag-alala, aabutin nila tayo. Hahanapin pa nila tayo. Kakamayan nila tayo ngayon. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng eleksyon, ayun, mahirap na uli silang hanapin. Tayo na uli maghahabol sa kanila. Pero sa ngayon, sa sandali ngayon, tayo muna nga habulin nila. Kaya, pakaasa kayo. Hindi nila tayo tatantanan. Pero si Jesus Nazareno, walang kampanya-kampanya. Walang panapanahon. Sa lahat ng panahon, inaabot niya tayo. Sa lahat ng panahon, madali siyang abutin para sa atin. Kaya huwag tayo mag-atubili, lumapit sa Kanya, sapagkat ang lahat ay nasira na para abutin niya tayo at abutin natin siya. Lahat ay malalantad na. Kaya sa Ebanghelyo din naman, yun ang paalala sa atin. Para bang nakakatakot din yung sinabi sa Ebanghelyo na katulad ng isang ilawan, ang lahat ay malalantad. Kaya wag natin kakalimutan yun. Dahil sinira na ni Jesus Nazareno ang lambong, lahat malalantad. Nilantad niya ang sarili niya, malalantad din tayo sa Kanya. Dalawang bagay ang bunga nito. Nakakatuwa yun kasi yung mabuti nating ginagawa na minsan hindi nauunawaan ng ibang tao, malalantad din. Kaya huwag kayong mag-alala kung hindi kayo napasalamatan, kung hindi kayo nakilala. Kung sa mundong ito, konting gawa lang, nakalantad na lahat. Nakabalandra na ang mga mukha at pangalan. Pero tayo, hindi tayo natatakot. Kahit lihim yung mabuti mo, ang mahalaga, si Jesus Nazareno ang nakakaalam. At malalantad yan sa takdang panahon. Yung ginawa mong mabuti. Pero meron ding babala. Yung di rin magandang ginagawa natin. Yung pinakatatago-tago mo, malalantad din sa lahat. Sapagkat kay Jesus Nazareno, ang ating hukom, walang maitatago sa Kanya. Kaya ito po yung ipagdasal natin. Lahat naman po tayo may kahinaan. Lahat naman po tayo may tinatagong lihim at kasalanan. Ngunit, sana maipakita din kung papaano tayo nagsisi. Kung papaano tayo nagsisikap magbago at itama ang buhay natin. Kaya nga dumating si Jesus Nazareno. Kaya nga sinira niya ang lahat para makaabot tayo sa Kanya. Dahil gusto niyang tulungan tayo, mabago tayo, maligtas tayo. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magpasalamat tayo na meron tayong Poong Jesus Nazareno na laging umaabot sa atin. Handang magpatawad, handang kumilala, handang tanggapin tayo sa Kanyang awa.